Alright, yan mga kaplastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. At itong lumalabas na naman sa social media, nagsisirkulo na naman yung tungkol dito sa Chowking na service crew, mga kaplastic. At parang may similarity akong, may familiar din akong napanood ko tong video na ito. May similarity po siya, mga kaplastic. Ang similarity nito yung tungkol dun sa turon issue ng SM Save More, kung natatandaan ninyo mga kaplastic. At walang pinagkaiba po. Ang system naman dito ay isang service crew na nagdo-door to door, nag-aalok ng mga pagkain sa mga customer nila, mga kaplastic. So para mapatunayan natin na totoo ito, mga kaplastic, at hindi na naman ako naligaw sa mga fake news, mga kaplastic, panoorin natin ang video na ito. Is this really how we're treating our fast food servers today? This is Shella from Chowking SM Ecoland branch, and her manager told her to walk around Ecoland to find customers. Good afternoon po. From SM Chowking po, ma'am. Baka gusto niyo po mag-order, ma'am. SM Chowking na naman, mga kaplastic. Parang wala na namang kadala-dala tong SM na to, mga kaplastic. Bakit ganon? Di ba ginawa na rin nila before to sa mga merchandiser nila, na pinapabenta yung turon within a day, kailangan maubos nila yon. Pero unfortunately, pag hindi daw naubos yun, charge daw sa mga merchandisers yun, mga plastic. At ito na naman, SM Chowking po. Hindi ko alam kung saan branch, hindi naman sinabi sa ano yata. Hindi ko alam kung somewhere in Manila ito. So tapusin natin yung video para maunawaan natin. Kung halo-halo, kung sa ang delivery. Ika na po siya, ma'am, and then i-deliver na production diri. So pag abot mo diri kay bagtaso na nimo. Yes po. Kung mo order ko pag abot diri akong halo-halo, tunaw na. Mag-jeep na lang po, ma'am. Gamit na akong parta. Mag-tricycle ka pag abot diri. Kay medyo layo pud siya gikan sa gawas. Yes. Mag-jeep ka or ano, naka-budget na sa imo ha. Naamoy budget ana or Wala po. imuhan na. O dili na fair. Or good sa imuhan na magtas ka manita og customer. Yes, ma'am, yung store is may nga jud siya. Gamay ra jud ang sales namo. So sa service crew is kailangan namo mangitag pamaagi na mudako ang among sales po, ma'am. Kasi trabaho din po namin. Hindi ko alam kung saan to, kasi parang probinsya eh. Tapos ang sabi nga daw, no-order ng halo-halo, so pabalik pa yun. Ibabagtas daw, ibig sabihin ng bagtas, i-deliver, i-round on the way sa customer. Eh bago pa dumating, sabi ng customer, baka tunaw na. Hindi ba tanga yung marketing strategy ng Chowking? Isipin nyo yun, mga kaplastic, pinagod mo yung babaeng to, pinagod mo yan para dalhin niyang pagkain na yan para makabayenta ng malaki. Ganun na ba kahina ang lugar, ano nyo, yung branch nyo dyan? So may two types naman kasi yan, mga kaplastic. Maaaring franchise tong Chowking na yan sa lugar na yan, or sarili. Kasi pag franchise, ang pagmamayari niyan isang yung isang negosyante na hindi totally may-ari ng Chowking, yung ano lang, nagprangkisa lang. Kaya siguro nag-aapit sa benta. Pero inisip ba nila yung kaligtasan ng service crew ng babaeng dito? 'Di ba? Hindi niya naisip 'yon. 'Di ba? 'Di ba, paulit-ulit ko naman sinabi yan noon pa sa SM Road issue. Yung kaligtasan ng mga empleyado nila. What if kung ma-hold up sila dyan, babae pa yan? O kaya maano sila sa daan, masagasaan o maulanan. Magkakasakit yan, magtaglamig na ngayon. Ako nga nagkakasakit eh. Halos 3 days ako hindi nakapag-content dahil may nararamdaman akong hindi maganda sa katawan ko. Siya pa kaya na nasa labas. 'Di ba? Exposed sa mga bakterya. 'Di ba kayo naawa sa babaeng ito? Yung order po, ma'am. Balik ako, ma'am.
Kota na ka. Yes po. Wow. Pila po imong kota dapat. 6K, pero karon ang mahalin na ko is 2K plus. Okay. As a service, mga ito ng tanan. Ano na to meters na to niya? Okay lang sa inyo. Sige, sige. Yes, para matatabang sa inyo ha. For context, it's around a 15-minute walk to get to where this is filmed, and she had to go back and forth 3 times just to deliver the food with nothing but an umbrella. They didn't give her water or allowance to use the jeep or the tricycle. Really Hindi disappointing. pa siya binigyan ng pamasahe ng Chowking para lang ma-deliver yung pagkain ng customer sa customer. Di ba? Parang bahala na kayo kung paano nyo ibebenta yung pagkain. Ganon. Sos Mario Joseph naman Chowking, oh. Babae pa yan. Tapos paggagalain mo kung saan-saan para lang makabenta. Ayusin nyo naman yung ginagawa ninyo. Ayan mo, may tao nang nakapo na. Ang bilis nag-viral. Magba-viral talaga yan. Ayan mo, may kakaiba. May service crew naggagagala sa bahay. Ano yan, nagsusudoy ng ng isda. Isipin nyo yun, yung kaligtasan ng empleyado. Hindi para makabenta. Lubham mapanganib pa yung ginagawa niya. Eh paano kung di siya makabenta sa buong araw? Abutin siya ng gabi dyan. Diba? With the whole situation, and I hardly ever post content like this, but I have a platform and I'm gonna use it. Repost, comment, you can download this video and post it and have my permission. Let's do our part and treat our waiters and servers with kindness. Ito. Tingnan natin, yung comment. Basahin natin. Meron nagsabi, sa Jollibee din daw sa Silang Cavite, ganyan. Ganyan na baka hapit ng mga fast food ngayon. Wala nang mabenta. Eto, ganyan din po ako before sa restaurant. Pumupunta ako sa iba-ibang establishment. Dala-dala ang menu kasi part din ng work namin. Ang tanong, nasa kontrata ba? Nabasa mo ba yung kontrata na ganyan talagang gagawin ninyo? Di ba ang service crew more on indoor lang po? Ang dapat gumawa niyan yung mga delivery crew ninyo, hindi kayo. Di ba? Mali pa rin yun. Wala po yan sa kontrata na pinirma ninyo. Kahit pa sabihin mong inutos ng supervisor nyo, ng manager nyo, sabihin nyo, ma'am, sir, pasensya na po, wala po kong natandaan na pinirma ang kontrata na pwede akong magbenta ng pagkain sa labas. Hindi ko alam kung anong branch tong Chowking na to eh. Pero nakita ko dito Davao. Pero tingnan natin. Mayroong official statement ang Chowking, mga ka-plastic. Ayan. Sabi nila, the Chowking management has been received feedback from the concerned customer regarding an activity conducted by one of our stores in Davao pertaining to outside of store order taking. We assure the customer, the public that we are treating this matter seriously. As such, we have asked the store to place the said activity on hold while the guidelines to ensure compliance with our standards are ongoing review. Further, the concerned team member continues to be valued member of the store. At Chowking, upholding ethical standards at conducting business is a core commitment, and the safety and well-being our team members remain to top priority. Talaga? Nakita nyo yung nangyari sa Davao, di ba? Sa Davao pala yan eh. Pinapabenta ninyo. Sana naman mag-isip-isip naman kayo. Huwag nyong abutin sa point na baka tumating yung araw na may mangyari sa kanila, lalo na't babae pa, di ba? Huwag naman ganun. Matuto naman po tayong ilagay natin sa limit yung mga trabaho nila. Kung ano lang ang napagkasunduan na kontrata, yun lang ang gagawin nila. Huwag niyong i-over the limit.
Buti sana kung triple yung papasahurin nyo sa kanila eh. Eh, go tayo dyan. Di ba? Kahit na ako na magmotor, bigyan nyo na ako ng motor pan-deliver, ako na magdi-deliver, ako na magluluto, ako na yung magkakaha. Basta 3 beses ang sweldo sa isang cut-off. Eh, kaso hindi ganun eh. Delikado yun. Di ba kayo naiya? Nag-viral na naman kayo. So, ganun pa man mga ka-plastic, sana itigil nyo na yung mga ganitong estilo. Hindi lang sa mga di lang sa Chowking, sa ibang mga kumpanya. Huwag nyo nang gawin yan, na huwag nyo nang antayin pa na may mangyaring di maganda sa mga kuro ninyo. Diba? Intindihin nyo na hanggang dun lang talaga yung kanilang trabaho, sa loob lang po. Hanggang dito na lang aking opinion. And this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Kambid commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.